Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong magpapamilya. Oo, nilabas ang kanilang mga baho sa kanilang mga closet, no? Kasi sinimulan ng isang maambisyosang Baba Black Sheep. Okay? Alam nyo na, para lang maitaguyod, maibalik sa pwesto ang mga dutae, binaliwala o hindi pinahalagahan ang pamilya. Siguro meron itong ambisyon na tumakbo para sa 2028 national election. Baka pang sarili niya, no? Baka nang gagamit din siya, no? Pero biruin nyo, binalahura niya ang sariling pamilya. At ganun din po mga kababayan, si Senator Ping, binatikos yung kapwa niya senador, no? Kasi nga dun sa ginawa ng senador na yan, sinabi niya is very un-Filipino. Hindi isang Pilipinong pag-uugali ang ginawa nito. Ito po ay classic na baboy. Opo, walang pagpapahalaga sa pamilya, no? At ano't ano pa man, pamilya pa rin yan. Pero itong ginawang ng senador na ito ay isang tunay na hindi ugaling Pilipino. Baka naman inchik na ito. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po mga kababayan, ito po yung nakakalungkot no? Itong Marcos family mga kababayan, sa history, no? Magaling mamuno ang tatay. Pero sinira ng mga kaaway, ng mga inggitero, no? Binalahura ng mga anti-Marcos ang pangalan nito. Pero hanggang ngayon, nakatindig pa rin. Kasi sa lahat ng mga akusasyon at mga kasong isinampa ng mga kalaban nila, mukhang walang tumitindig sa ating korte. Yung kaso kay Lola Meldy na graft and corruption, yung siya po ay nanungkulan na dyan bilang isang mambabatas. Hindi nung panahon nung yumaong Marcos Sr. No? So nandyan pa rin nakatatak na mga plunderer, mamamatay tao ang mga Marcoses, pero nandiyan pa rin sila sa politika. Ngayon, presidente pa nga yung si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Congressman ng panganay na anak na si Representative Sandro Marcos at yung isang makadutaing ate nila, no? Ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, itong si Congressman Sandro Marcos, hindi po ito isang tamilmil. Magsasalita ito kung sa palagay niya niyurakan na ang pagkatao ng pamilya nila. Naalala nyo yung si Sara Duterte, sinabing huhukayin ang labi ng kanyang lolo at itatapon sa West Philippine Sea. Sumagot po dyan si Sandro Marcos, out of line na yan. Di po ba? Pambababoy na yan. Walang respeto. O ngayon, yung kanyang mismong tita na senador, out of line na rin. She crossed the line and she burned all the bridges. No? Yung pambababoy na ginawa ni Aimee Marcos sa pamilya ni Pangulong Marcos, hindi po katanggap-tanggap. Maski na sa milyong Pilipino, hindi ugali ng Pilipino yan. Bibihira lang po yan. As much possible, protektahan nyo pa rin ang pangalan ninyo. No, maski na anuman ang antas nyo sa lipunan, pangalan pa rin ninyo, pamilya nyo pa rin ang pangalagaan ninyo. Pero yung ginawa po ni Aimee Marcos dyan po, na hinayjack niya po ang rally ng INC, dahil ang rally ng INC ay labanan ng kasinungalingan at kasamaan, and they're calling for accountability, justice and transparency. Pero ano po ang ginawa ni Aimee Marcos? Nagsiwalat ng kasinungalingan, nagsiwalat ng kasamaan. That's why naped at ang IC, sabi niya, that's it. Naha-hijack ang ating rally. Hindi talaga na
ipipinta yung ating layunin, no? So kay mga inaya yung mga speaker, mga talipandas, at mabuti naman at nagising kayo. Ngayon, doon po sa sinabi ni Imee Baba Black Sheep Marcos Manotoc na adik ang Pangulo, adik ang First Lady, kasama ang mga anak na inakasahan niya pa ang mga anak ng first couple na binibigyan, hinihikayat ang mga anak nito. Yung mga anak daw ni Imee, hinihikayat nila Sandro na gumamit ng pinagbabawal na gamot. And that crosses the line, mga kababayan. Ito po yung statement ni Representative Sandro Marcos. English po ito no? Dito po sa kanyang panimula, nirerespeto niya pa rin ang kanyang tita na si Senator Imee Marcos. That respect remains, which is why this will be the first and last time I'll be speaking on this. Una at huli na ito. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. O, kita nyo? Web of lies, deceit, para lang i-advance ang kanyang personal political ambition. To further repeat on an accusation against President Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false, but dangerously irresponsible. Kita ninyo? Pamangkin yan. Pero hindi po siya nananahimik because naniniwala po ang butihing congressman ng Ilocos Norte, the 1st District, na ang kanyang tita crosses the line. Irresponsible. Walang kwenta. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Correct? Wala po yan. Pinipilit kasi ni Imee Marcos na isiksik sa ating kaisipan na si Pangulong Marcos, si FL Lisa at mga anak nito, ang buong first family ay mga bangag sa pinagbabawal na gamot. Hindi na po bumibenta yan eh. Wala po kasi kayong matibay na ebidensya. Luma na yan. Noong 2024, naglabas kayo ng video. Pero napatunayang peke. So ngayon, peke ka pa din. Tulad ng itsura mong peke. Dahil lang sa iyong personal ambition, dahil lang takot kaya na makulong ang mga Duterte at ang mga aso nila, ikaw ang kinasangkapan para gibain, sirain ang pamilya mo. Anong klaseng pamilya, ate ka? Anong klaseng tita ka? Anong klaseng lola ka? Diba? My cousin Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. O yan po. We always agree that whatever happened between our parents, we will not let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Correct! Tama po yan. Tama po. I agree dito sa sinulat ni Sandro Marcos. Kaya Imee Marcos, pwede ba tigil mo na yan? Magising ka sa katotohanan na ang pinoprotektahan mong mga tao na ang kinakampihan mo ay hindi makabayan, ay mga kriminal. Hindi kayang ipagtanggol ang ating kasirinlan laban sa mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Di po ba? Ano ba ang magiging gusto mong outcome? Manumbalik ang Duterte at patuloy na mamayagpag ang mga magnanakaw at killer? Angkinin ang ating kasirinlan sa West Philippine Sea? Ganun po ba? O, di wala kang kwentang Pilipino. Ito ang matindi, mga kababayan. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Correct. Masaktan na dito sa huling statement ni Sandro Marcos si Senatora Imee Marcos. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Whatever does it mean, it will hurt her. Bakit? Naglabas siya ng statement.
magpapa-DNA test ako, pero magpa-hair follicle test kayo. Hindi po yun ang Hindi po yan ang dapat mong gawin, Amy. Kung totoong Marcos ka, gawin mo ang nararapat. Protect your family. Do not drag them to the evil doers na mga Duterte. Huwag mong itulad ang mga Marcos sa mga Duterte. Ang mga Duterte umaming magnanakaw, mamamatay tao. Mula sa tatay, mula sa panganay na anak, sa vice presidente, at baka ganun din yung bunsong anak na lalaki. Di po ba? Kayo, sabi mo, protektahan ng pamilya. Protektahan ng legasiya ng iyong ama. Di ba legasiya kayo ng inyong ama? Bakit ganun ang ginawa mo? Wala kang basihan, wala kang patunay, pero ginawa mo pa rin. Bakit? Dahil siguro malaki na ang pagkakautang na loob mo sa mga Duterte. Baka na hostage ka, na hijack ka nila. Pag hindi mo ginawa to, itong mangyayari sa'yo. Pag hindi namin nakuha ang gusto namin sa'yo, malangmang may pagkalalagyan ka. Magising ka, Senatora Amy. Nakakahiya po sa mga anak mo, sa mga apo mo, no, sa mga loyalista na sumusuporta sa Marcoses. Hindi po sila makapaniwala na may isang Marcos na sisira sa legasiya ng kanilang sinusuportahan na Marcos Sr. at Marcos Jr. Kung may galit ka sa hipag mo kay FL Lisa, then wag mong ilabas sa publiko. Kayo lang yan, wag mo kaming idamay. Hindi namin kailangan malaman ang baho sa closet ninyo. Kayo lang yan. Kaya nga po mga kababayan, sabi nga po ni Pampilo Lacson, that is very un-Filipino. Iyan po yung quote card sa GMA News, no? Na isabi na rin natin to sa ating LS, pero dadagdagan lang natin. Hindi po makapaniwala si Pampilo Lacson na gagawin ito ni Senadora Amy Marcos. Anong mukha ngayon ang papakita mo sa taong bayan na wala ka, sinungaling ka? Dinibang ka na ng pamangkin mo. That will be the first and last time, kasi this young representative o Congressman Sandro Marcos has still respect for you. He still respect his cousins, yung mga nephews niya or nieces niya. The respect is there. Pero ikaw, Senatora Amy, hindi ka good example. You are a bad example as a tita, as a sister, as a grandma, a mother, and a senator. Hindi makapaniwala si Ping Lacson, no? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid, di ba? Nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan na sinisiraan yung kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos, especially in a religious gathering. So hindi mo pa alam Talagang wala kang pinapatawad. Hindi mo alam kung saan mo ibabato ang iyong kasinungalingan, basta maiparating mo lang. Wala ka bang pinag-aralan? Talagang nahawa ka na sa kabastusan ng mga Duterte. Di po ba? So para sa akin, napaka-un-Pilipino na nun. Hindi natin ugaling Pilipino na ganyan. I cannot understand. Okay, I cannot also fathom, no? Nagagawin niya ni Senadora, I mean, napakabastos, no? Walang respeto, palibhasa feeling niya, entitled siya sa lahat ng bagay tulad ni Sara Duterte, di ba? Un-Pilipino, no? Nabigla po talaga si Senator Ping Lacson. Okay, so kayo po mga kababayan po yung masasabi, comment down below and don't forget to like and share. God bless everybody. Bye-bye.